God has a miracle for you today. Amen. Sabi mo sa katabi mo, may himala si Lord sa araw na to. Amen. Naniniwala, magsabi ng Amen. Mga kapatid, ang Diyos po ay naglaan ng himala, hindi lang naman sa araw na ito, kundi sa bawat araw ng ating buhay. At pakisundan na naman po ako dyan, at ang next slide, never lose hope. Just when you think it's over, God sends you a miracle. Huwag daw po tayo mawawala ng pag-asa. Minsan pag inaakala natin parang ubus na tayo, hindi na natin kaya, parang hanggang dito na lang, doon naman magkakaroon ng himala ng Panginoon. Amen po ba? Kaya pag dumarating po tayo sa dead end ng ating buhay, mga kapatid, doon kakakatagpuin ng Panginoon. Amen po ba? At ako'y medyo pagpamahalin niyo ang aking tinig at medyo na upo ako eh. Next slide, sabi rito. God is looking for your faith. Ayan. God is looking for your faith. Today, I want to inspire your faith in God's power and timing and encourage every one of you to pursue your miracle by believing and trusting Him fully this day. Mga kapatid, tuloy lang po ang paniniwala sa himala ng Panginoon. Amen po ba? Tuloy lang po ang paniniwala na ang Diyos ay naglaan ng mga dakilang bagay para sa iyo sa araw na ito at sa bawat araw ng iyong buhay. Your faith activates the miracle working power of God. Yung pananampalataya mo ay mag-activate sa miracle working power of God to manifest in your life at magkaroon ng kaganapan sa iyong himala. Next, sabi po dyan, have you ever felt hopeless? Have you been in a situation where everything seemed no hope anymore? Dumating na po ba tayo sa mga ganyang sitwasyon ng buhay natin? Meron tayong pakikibaka sa sakit karamdaman. Minsan naman, problema hindi natin nakayang lutasin. Minsan, lubog na tayo sa mga problema. Parang wala ng solusyon. Iba't iba po ang mga situations na dumarating sa atin na minsan dumarating po tayo sa parang wala ng pag-asa. Pero mga kapatid, tingnan po natin. Sabi niyan, this woman in Mark chapter 5 suffered 12 years, exhausted her resources and growing worse, not better. Tingnan po natin itong babaeng ito. Sa Mark chapter 5, ang babaeng nagasan ng dugo for 12 years. Naubos na ang lahat ng kayamanan niya. Napunta na siya sa maraming manggagawa. Pero hindi po siya pumuti. And in one moment of faith, everything changed in the life of this woman. Let me tell you, God has a miracle for you today. Amen po ba? Yung naniniwala, magsabi ng Amen. Sabihin natin, God has a miracle for you today. Isa pa, sabihin natin, God has a miracle for you today. Yung naniniwala, pumalakpak ng malakas sa Panginoon. Mark chapter 5 next, sabi rito, there was a woman who had suffered terribly from severe bleeding for 12 years. Isang babaeng dinudugo sa 12 taon. Even though she had been treated by many doctors, kahit na po siya ay nagpagamot na sa maraming mga doktor, she had spent all her money, but instead of getting better, she got worse all the time. Naubos na halos ang pera niya, pero hindi pa rin siya gumaling, lalo pa yata siyang lumuba. She had heard about Jesus, and so she came in a crowd behind him, saying to herself, if I just touch his clothes, I will get well. Kaya napakinggan niya naroon si Jesus, nakipagsikan siya sa maraming tao, at ang sabi niya, pag nahipo ko ang laylayan, ang damit ng Panginoon, gagaling ako.
Sabi sa verse 29, she touched his cloak and her bleeding stopped at once. And she had a feeling inside herself that she was healed of all her trouble. Nung siya'y makalapit sa Panginoon at nahipo niya yung laylayan ng damit ng Panginoon, tumigil yung kanyang pagdudugo, naramdaman niya, gumaling na siya. At once Jesus knew that power had gone out of him, so he turned around in the crowd and asked, "Who touched me?" Si Jesus, naramdaman niyang may kapangyarihang lumabas sa kanya, at lumingon siya, sabi niya, "Sino humipo sa akin?" His disciples answered, "You see how the people are crowding you. Why do you ask who touched you?" Sabi, "Panginoon, marami pong mga taong naririto. Halos na maraming nakahipo sa inyo. Bakit po ninyo itatanong kung sino yung humipo sa inyo?" But Jesus kept looking around to see who had done it. At tumitingin si Jesus, hinahanap na yung taong yun. The woman realized what had happened to her. So she came trembling with fear, knelt at his feet, and told him the whole truth. At itong babaeng ito, nung malaman niyang hinahanap ni Jesus, yung isang humipo sa kanya, ay lumapit siya sa Panginoon na may banal na pagkatakot at lumuhod sa Panginoon at sinabi niya ang buong katotohanan. Jesus said to her, "My daughter, your faith had made you well. Go in peace and be healed of your disease." Ang sabi ng Panginoon. Kaya, nung lumapit siya sa Panginoon, sinabi ng Panginoon, "Anak, pinagaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Go in peace and be healed of your disease." Mga kapatid, yung titingnan po natin sa Bagong Tipan, na lahat halos ng pinagaling ng Panginoon ang sinabi ng Panginoon dahil sa iyong pananampalataya. Sa araw nito, kung meron kang pananampalataya, may mababago sa buhay mo. Kaya ahong ka ni Lord sa anumang kalagayan ng buhay mo. Maaaring lubog na lubog ka, hirap na hirap ka, maaaring sobrang sakit, hindi mo na alam ang gagawin mo. Pero mga kapatid, ang pananampalataya mo magiging dahilan na yung miracle working power of God will be manifested in your life kasi patuloy kang naniwala at nanalig sa Panginoon. Yung nakikinig, magsabi ng amen. Magbibigay po ako principles of miracles. Next, principles of miracles. Next, yan. Principles of miracles. Faith makes the miracles possible. Dito, yung babaeng ito na lumapit sa Panginoon, hindi niya alam paano siya gagaling. Hindi niya alam may mangyayari ba. Pero isa lang iniisip niya lagi, pag nahipo ko siya, gagaling ako. Wala siyang, marami ng mga doktor ang tumingin sa kanya, marami na siyang dinaan ng mga iba't ibang series of tests para sa kanyang kagalingan. Pero hindi siya bumuli. Pero ngayon, lumapit siya sa Panginoon nang taglay lang niya isang pananampalataya. Naniniwala siya, mayroong gagawin si Lord sa kanyang buhay. Sa bawat paglapit po natin, mga kapatid sa Panginoon, you need to believe in your heart that God has prepared something good for you today. Meron siyang nilalaan sa iyo sa bawat paglapit mo. Gusto kong matagpuin ni Lord at gusto niyang gumawa ng isang bagong bagay sa iyo. At maaaring ngayon na ang araw na hinihintay mo. Ngayon na ang araw ng himala ni Lord sa buhay mo. Pwede ngayon, pwedeng bukas, pwede sa isang araw. Pero ang Panginoon, dapat nating tandaan, hindi po siya nauubusan ng himala para sa atin. Maring sa mga kabataan, niisip nila, makakatapos kaya ako ng pag-aaral. Gaganda pa kaya ang buhay namin. Uunlad kaya kami. Magkakaroon kaya ako ng magandang kinabukasan. Mga kapatid, nasa tama po kayong lugar. Sapagat ang Panginoon ay narito para katagpuin po kayo. Isang bagay lang, kinakailangan mong pananampalataya. Lahat ng naniniwala nagsabi ng amen. Alam niyo po, wala nang ibang natutuwa ang Panginoon kundi sa mga taong may pananampalataya. Yan ang isang bagay. Kahit na minsan marami tayong ginagawa, pero talagang kinalulugdan ni Lord is yung pananampalataya mo natin. Sa lahat ng mga ginagawa natin, dapat bunga ng pananampalataya. Kasi kapag gumagawa ka ng walang pananampalataya, hindi naman nalulugod si Lord. Nalulugod siya sa pananampalataya. Amen po ba? Makikinig po ba kayong lahat?
Kaya kung tayo nagbibigay tayo may pananampalataya. Tayo nananalangin tayo may pananampalataya. Kasi ang kinalulog na ni Lord, yung pananampalataya. Ang kinakatagpo ni Lord, yung pananampalataya. Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. Hindi mo malulugod, bigyan lugod si Lord, hindi matutupad si Lord kung wala kang pananampalataya. Pero kung may pananampalataya ka, tuwang-tuwa sa iyo si Lord. Nalulugod sa iyo si Lord. Amen po ba? At pag nalugod sa iyo si Lord, dadaloy ang himala ng Panginoon sa iyong buhay. Amen po ba? Kaya the number one principle for your miracle is you need to have faith. Faith makes the miracles possible. Kung kinakailangan mo at naniniwala kang merong himala, ang susi sa lahat ng yan ay ang pananampalataya. Kaya po tayo nakikinig ng salita ng Diyos kasi sabi po ng aklat ng Romans that faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kaya tayo nakikinig ng salita ng Diyos kasi doon nagbubuhat ang pananampalataya. At habang nakikinig tayo ng nakikinig, lalong lumalago ng lumalago, tumitibay ng tumitibay, tumatatag ng tumatatag ang ating mga pananampalataya. At patuloy tayong nakakatanggap kay Lord ng pagpapala, mas maraming pagpapala, mas malalaking pagpapala, kasi yung pananampalataya po natin, umaangat ng umaangat. Yung naniniwala, magsabi ng amen. Kaya napakahalaga ng pananampalataya para sa ating mga himala. Bawat bagay at bawat pagkakataon sa buhay natin, you need to believe God. At ang pananampalataya, naniniwala sa mga bagay na hindi pa natin mga nakikita. Pag nakita mo ng isang bagay, hindi na kinakailangan ng palataya. Nananampalataya ka kasi hindi mo pa nakikita. Pag nakita mo na, hindi natatapos na pong pananampalataya. Ang pananampalataya kasi is yung paniniwala sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. Yung naniniwala magsabi ng amen. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ito yung ebidensya ng bagay na hindi mo pa nakikita. Ano yung ebidensya na yun? Yung ebidensya ay yung bang hindi mo pa nakikita, pero alam mo sa puso't kalooban mo, narito na. Amen o ba? Kapag ganun ang nadarama mo sa iyong puso't kalooban, ibig sabihin nandun ang pananampalataya. Pag sinasabi mo na basta umaasa ako na ako'y pinagaling ng Panginoon, pero hindi mo pa narating, wala pa yung evidence, wala pa yung substance. Ibig sabihin, ang kalagayan mo ay nasa pag-asa. Maganda po yan, kasi yung pag-asa, paangat po yan sa pananampalataya. Pag dumating yung pananampalataya, you have the evidence, you have the assurance, you have the substance in your heart that the miracle is there. Narito na ang himala. Amen po ba? Yung nakikinig, sabi ng amen. Narito na yung himala, narito na yung hinihiling ko. Magaling na ako, may pagpapala na ako. Narito na yung kasagutan sa aking problema. Kahit hindi mo pa nakikita, meron ka ng katiyakan kasi may evidence dito sa iyong puso at kalooban na sinagot ka na ng Panginoon. Amen po ba? At yung pananampalatayang yun, makikita mo ang manifestation isa sa mga araw na ito. Dahil nanampalataya ka. Yung nakikinig magsabi ng amen. Next mga kapatid, next. Pangalawa mga kapatid na principles, miracles are available to those who press on. The woman pressed on through the crowd, custom, and tradition. Mga kapatid, kinakailangan mong magpatuloy. Kinakailangan mong maniwala. Kinakailangan mong magpakatatag. Nakikinig po ba kayong lahat? Na kahit na minsan sinasabi ng ilan, hindi na mangyayari. Wala na, hanggang dyan na lang. Marami nang sumubok niyan, hindi nakarating. Hindi nagtagumpay, hindi ka magtatagumpay. But you need to believe, you need to press on, you need to continue to hold on to the promises of God. Higit sa lahat, magpapatuloy kang naniniwala sa tinapos na gawa ni Jesus na dahil sa Kanya, may nakalaang himala para sa iyo. Amen po ba? Si Abraham, bago siya nagkaroon ng anak, ay lumipas po maraming mga taon pa sa kanyang buhay bago siya nagkaanak. At nagkaanak siya at nung siya 100 taon na, pero naghintay po siya ng more than 20 years bago po siya nagkaanak. Pinangakuhan siya ng Panginoon, hinintay niya. Dumating ang panahon, nagdududa na siya.
Kaya nga sabi ng kanyang asawa, parang hindi na mangyayari katuparan ng Diyos na pangako sa iyo. Mabuti pa, sipingan mo na lang itong aking katulong, yung katulong ni Sarah, no? Na si Hagar. Sabi niya, baka dito mangyari yung katuparan ng pangako ni Lord, nabibigyan niya tayo ng anak. Kaya si Abraham naman, sinipingan niya kumbaga yung personal assistant ni Sarah, yung kanyang alalay, sinipingan, at nagkaanak siya ron, ang pangalan ay Ismael. Pero nung magkaanak siya ron, sabi ni Lord, hindi yan ang pangako ko. Kaya nga yung pinangalan na Ismael, ang pangalan ng kanyang magiging anak na pangako ni Lord, si Isaac. Si Ismael at si Isaac. Minsan sa mga pagkakataon na tayo po ay naghihintay sa mga pangako ng Diyos, minsan naiinip po tayo. Gumagawa tayo ng ating mga sariling kaparaanan, pero mga kapatid, meron palang perfect time si Lord sa lahat ng bagay. Sabihin po natin, perfect time. Perfect time. Kaya ang Panginoon, mga kapatid, magpatuloy ka lang. Manalig ka lang. Nakikinig po ba kayong lahat? Sapagat sa dako paroon, meron nakalaan si Lord para sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen po ba? You need to press on. You need to hold on. You need to believe. Kahit na yung mga sa paligid mo, hindi sila naniniwala. Ang mahalaga, naniniwala ka. Amen po ba? Itong babaeng ito, maaaring walang naniniwala sa kanya. Maaaring maraming hadlang sa kanya. Ang dami-daming crowd na nakapalibot sa Panginoon. Pero hindi po siya nagpapigil. Hindi niya hinayaang merong hindrance, may obstacle. Hindi niya hinayaan yung takot niya. Basta't ang kinakailangan niya ay lumapit sa Panginoon at sabi niya, mahipo ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling na ako. Amen po ba? Kaya mga kapatid, you need to press on. Kinakailangan mo magpatuloy, kinakailangan mo manatili. Makikinig po ba kayong lahat? Hindi lahat sa isang igla. Amen po ba? Amen po ba? Naalala ko po nung ako nagkaroon ng unang sasakyan, hindi ko po alam paano ako magkakaroon ng sasakyan. Naalala ko noon, nagkaroon tayo ng mga sasakyan dito sa church natin, pero dumating yung time na ang pinagpipray natin noon ay bagong sasakyan ko po. Noon, hindi ko alam paano mangyayari yun. Parang imposible. Pero ganun pa man, ang kinasisiyan ng aking kalooban, ang kinatutuwa ko yung mga kapatiran, patuloy silang nananangin. Lord, bigyan niyo po ng sasakyan ng aming pastor. At hindi po 1 taon, hindi 2 taon. Ilang taon din pong lumipas bago po nagkaroon ng kaganapan. Imposible, ang hirap isipin paano mangyayari. But you need to press on. At pag nagpatuloy ka, may makikita kang resulta at himala sa iyong buhay. Amen po man. Nakikinig po ba kayong lahat? Ito nga pong ating binigay sa ating ni Lord na sambahan, mga kapatid. Kung titingnan po natin ang kakayahan ng ating iglesia, hindi po natin kaya. Hindi natin kaya. Kung titingnan ko po ang kalagayan, trabaho, pinagkakakitaan ng bawat isa, hindi po natin kaya. But, kinakailangan mong manampalataya sa Panginoon. Amen po ba? Kinakailangan mong manalig, humakbang sa pananampalataya. At habang humahakbang ka sa pananampalataya, you press on towards the goal. Makikita mo nandun ang kamay ng Diyos at nagpapala ang Panginoon. Marami kayo gustong marating sa buhay nyo, makatapos kayo ng pag-aaral, gumanda ang inyong pamilya, gumaling kayo sa inyong sakit karamdaman. Mga kapatid, maaaring sa unang hakbang mo hindi nangyari. Pangalawang hakbang mo hindi nangyari. But press on, mga kapatid. Magpatuloy lang po kayo. Manatili lang po kayo, mga kapatid. Amen po ba? At sa dako paroon, may mas nakalaang mas maganda para sa inyo. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Ang pananampalataya po natin sa Panginoon, tiyak may nakalaang himala ang Panginoon. Pero sa lahat ng himala ng Diyos, may perfect timing si Lord sa lahat ng bagay. Maaaring ito'y sa araw na ito, maaaring bukas, maaaring sa isang linggo, o sa isang araw, pero ang isang mahalagang bagay, ang Diyos natin ay Diyos ng himala. At gusto niyang paghimalaan ang iyong buhay. Nakikinig po ba kayong lahat? Ako ay galing sa broken family. Ako po ay galing sa broken family. Hindi po nakatapos ang pag-aaral. At hindi ko alam kung mayroong magandang mangyayari pa sa buhay. Pero mga kapatid, kapag ka nakikord ka at mananatili ka kay Lord, si Lord, tutulungan ka, iayos niya ang bawat bahagi ng buhay mo at dadaling ka ni Lord sa mga tagumpay ng buhay mo. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Ako'y naging simpleng empleyado sa mga kumpanya. Marami po akong pinasawang kumpanya.
At ako po'y na-regular sa Ajinomoto Philippines sa Pasig. Nung ako na may ma-regular dyan ako nakakilala sa Panginoon. At tinawag naman ako ng Panginoon. Kaya parang pray ko na magkaroon ako ng regular na trabaho. Nung magkaroon naman ako, tinawag naman ako ni Lord, i-give up ko para sa Panginoon. Pero, hindi po ako nagsisi. Amen po ba? Nandiyan po ba kayong lahat? Maring sa simula, dumating ang mga pagdududa na nung ako'y naglingkod sa Panginoon, sumapit din ako sa maraming mga pagsubok ng buhay. Minsan, nagduda na rin ako na Panginoon, tama po ba yung naging desisyon ko? Pero Panginoon, nandiyan para lagi kang i-comfort na hindi ka nagkakamali pag si Lord ang inunang mo sa buhay mo. Amen po ba? Kaya kayo po, hindi po kayo nagkakamali. Mga kabataan, hindi kayo nagkamali na ngayon ay narito kayo para makinig sa salita ng Panginoon at sambahin niyo ang Panginoon. Merong dakilang bagay na nilalaan sa Lord para sa inyo. Amen. Sige po lang, baka natin malakas ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa buhay natin ito mga kapatid, just press on. Press on. Nakikita mo yung himala ng Diyos along the way, and every day of your life, nakikita mo, this is a miracle of God. Kaya nga, di ba sabi nung iba, yung araw-araw lang gumising tayo, ay isang himala na sa Panginoon. Mga kapatid, totoo po yan mga kapatid. Amen po ba? Sapagkat walang nakakaanong sa araw ng bukas at isang mahalagang bagay sa buhay natin, maging mapagpasalamat po tayo sa Panginoon. Amen po ba? Kaya miracles are available to those who press on. Kaya kung ikaw yung nanatili nagpapatuloy mga kapatid, ang himala ni Lord hindi matatapos sa iyo. Marami siyang himalang gagawin. Marami siyang pagpapalang ipaparating sa iyo. At makikita mo pagdating ng araw, you are never the same again because of what God has done in your life. Amen po ba? Makikita mong sadyang mabuti si Lord sa buhay mo. Yun ang niniwala, magsabi ng Amen. Next, mga kapatid, letter C. The Lord honors persistent faith resulting in miracles. Gusto ni Lord, nakikita niya yung mga katulad ng Luke chapter 18, the persistent widow, isang babaeng lumapit sa hukom, na humingi siya ng katarungan sa hukom, pero lagi siyang tinatanggihan ng hukom. Pero patuloy siyang balik siya ng balik, kahit siya tinatanggihan, nandun pa rin siya, punta siya ng punta, na kinukulit-kulit niya itong hukom, na magkaroon siya ng katarungan sa kanyang kalagayan. At sa kakakulit ng babaeng ito, sabi ng hukom, para hindi na ako mainis sa babaeng ito ng balik dito, mabuti pa ay pagkaloob ko na ang kanyang hinihiling. At dito ay sabi ng Panginoon, ganito rin dapat tayo pag lumalapit sa Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya yung pagiging makulit pala ay meron din palang positive effect. Amen po ba? Ito persistent widow, isang makulit na babaeng balo, punta ng punta sa hukom, ay kalaunan, tumanggap din siya ng kanyang katarungan. Kasi kababalik-balik niya, kahit ilang beses na siyang tinurn down ng judge na yon, hindi po siya nawala ng loob at hindi nawala ng pag-asa. Minsan may mga panalangin po tayong paulit-ulit. Patuloy tayong katok ng katok sa Panginoon. Pero mga kapatid, sige lang. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kumatok ka lang ng kumatok. Ulit-ulitin mo lang mga kapatid. Hindi po nagsasawa si Lord sa iyong kakahiling. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Sapagkat ipagkakaloob ng Panginoon ang iyong hinihiling. Pag nakikita niyang desidido ka, nakikita niyang talagang hindi ka gumigiba, nakikita niyang hindi ka umaayaw, kundi nandun ka, patuloy na naniniwala na ang Panginoon ay gagawa sa iyo. Kapatid, bisis ang araw, makikita mo, tinugunan ng Panginoon. Makikita mo, naghimala na si Lord. Makikita mo, pinagaling ka na ng Panginoon. Amen po ba? Makikita mo, inaangat ka na ni Lord. Makikita mo, nakaahon ka na sa iyong mga pagkakautang. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Ako, dumating ako, sabi ko nga sa inyo, sa isang punto ng buhay ko na dumating ako na parang bago ako nakakilala kay Lord, nalubog ako sa utang. Hindi ko na alam paano makaahon sa aking pagkakautang. Diyan ako dumating sa impossible situation ng aking buhay. Hanggang minsan gusto ko nang pumatay, gusto ko nang magnakaw, gusto ko nakakaisip ako ng kung ano-ano. Kasi hindi ko na alam paano babayaran ng aking pagkakautang, samantalang ang late-late lang ng sweldo ko. Pero salamat sa Panginoon, ako'y nakakilala sa Diyos. Ang Diyos ay kumilos at gumawa sa buhay ko. At unti-unti, everyday is a miracle. Hanggang iniahon ako ng Panginoon sa mga pagkakautang na yun. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Naalala ko isang kaibigan taga Mindoro at sabi niya, nalubog siya sa maraming mga pagkakautang. Pagkakautang niya parang umabot ng more than 100 million ang kanyang utang.
Na kahit ibenta niya ang kanyang mga ari-arian, ibenta niya kanilang mga lupain, kulang pa rin. Hindi pa rin siya makakaahon sa pagkakautang. Pero hindi siya nang hinawa. Naniwala siya na ang Diyos ay gagawa sa kanya. Kaya yung kapatid, yung kaibigan ko pong yun, kung saan-saan pong lugar pumupunta yun. Nagbi-business yun, pero umaalis po siya sa kanyang lugar kasi meron po siyang malaking atraso doon na hinahabol siya sa kanyang pagkakautang. Punta sa iba't ibang lugar. Hanggang sa isang araw, napunta po yun dito sa lugar na ito. Hindi ko lang alam kung matatandaan yun. Pero matagal na yun, sabi ng isang aking si Bishop Dino, sabi niya, Pastor, pakitanggap mo sa church mo ang kapatid na yan. Sabi, mabuti ang puso niyan. Kaya lang maraming problema yan, sabi gano'n. Tungkol sa finances kasi lubog na lubog sa utang. Dati meron siyang 30 truck na kuha lahat, narimata lahat ng kanyang truck. Yung mga business niya nagbagsakan at di niya alam paano siya makakaahon. Pero minsan isang araw, after a couple of years, nung makita kami minsan sa Boracay, ay nagkwento siya kung paano siyang tinulungan ng Panginoon. Na biglang nagkaroon ng isang panibagong batas at yung kanyang kaso nung tinignan, sabi nga nito, magbibigay tayo ng ilang mga taon na sa taong ito at mga taong darating, hindi pwedeng singilin ng taong ito sa kanyang pagkakautang. At bigla siyang nabuhayan at bigla siyang nakalaya dun sa dinadala niyang kabigatan na yun. Di nga lang paano susolusyonan, pero si Lord ay gumawa para sa kanya. At nagkaroon bigla ng isang ganung batas na hindi muna siya pwedeng singilin for a couple of years. Kaya siya na-involve sa isang panibagong business ng semento at doon pinagpala siya ng Panginoon. Halos kumita siya sa isang taon. Kumikita siya ng 18 million sa isang taon. At pataas pa ng pataas. Kaya sabi niya sa amin, sabi niya mga pastor, sabi niya mga kaibigan, dumating sa buhay ko, sabi niya, yung salitang dating imposible, tinanggal ko na sa dictionary ko. Kasi nakilala ko na sa Panginoon, wala talagang imposible. Amen po ba? Minsan iisip natin parang imposible, parang hindi na mangyayari. Pero mga kapatid, sige lang. Go on. Huwag bibitiw sa pananampalataya. Huwag tatalikod, huwag aayaw, huwag magdududa. Magpatuloy at maniwala. Kumapit sa Panginoon. Maging makulit lang. Tumawag sa Panginoon. Maglingkod sa Panginoon. Manalangin sa Panginoon. At patuloy sa gawain ng Diyos at makikita mo minsan isang araw. The miracle is here. The miracle is manifesting in your life. Kasi ang pananampalataya mo is a persistent faith na kinalugdan ng ating Panginoon. Yung nakikinig, magsabi ng amin at pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Amen. Next, letter D. You must speak your faith before you see your miracle. Bago mo makita ang himala, kinakailangan sabihin mo. Sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 13, I believe, therefore I speak. Kung may pananampalataya ka, dapat sinasabi mo. Data nag-iwala, magsabi ng amen. Sabi ng Romans chapter 4 verse 17, calling those things which be not as though they were. Ito ay binanggit sa buhay ni Abraham nung hinihintay niya ang kanyang anak ni Isaac. Na yung mga bagay na hindi pa natin nakikita, kinakailangan salitain mo na. Yung mga bagay na minimiti mo, mga bagay na pinaniniwalaan mo, kinakailangan sabihin mo na. Sabihin mo na na ako'y pinagaling na. Ako'y magaling na dahil sa mga latin ng Panginoon. Amen po ba? Sabihin mo na ako'y pinalaya na, ako'y pinapuran, ako'y malaya na, ako'y pinagpala, kahit hindi mo nakikita. Sapagkat lahat ng mga sinasabi mo ngayon, makikita mo mangyayari sa araw ng bukas. Amen po ba? Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Sabi nga ng isang narinig ko, huwag daw po tayong titigil sa kadadada hanggang wala tayong napapala. Amen po ba? Kaya sa Panginoon may mapapala ka. Sabihin mo lang ng sabihin ang mga pangako ng Diyos at magkakaroon ng kaganapan sa buhay mo. Amen po ba? Itong babaeng ito na lumapit sa Panginoon, ang sabi niya, pag nahipo kayong laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling ako, sabi niya. Kaya yun ang kanyang deklarasyon, sabi niya, hipuin kong laylayan ng damit ng Panginoon, ako'y gagaling. At siya nakipagsiksikan, lumapit, nakipagbalyahan sa maraming mga tao, at hinipo niya ang laylayan ng damit ng Panginoon.
at siya'y gumaling. Bakit? Yung kasi ang kanyang deklarasyon, yung kasi ang kanyang pananampalataya, yun ang kanyang sinasabi at yun ang nangyari sa kanya. Sa buhay na ito mga kapatid, you need to speak what you want to see in your life. You need to speak today what you want to see tomorrow. Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Ulitin ko, you need to speak today what you want to see tomorrow. Kinakailangan sabihin mo ngayon yung gusto mo na makikita mo sa araw ng bukas. Amen po ba? Kung gusto mo sa araw ng bukas ang kagalingan, ngayon pa lamang, Lord, thank you sa kagalingan. Kung gusto mo sa araw ng bukas, isang pinagpalang buhay, Lord, salamat sa pinagpalang buhay. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Salamat po, Panginoon, malaya na po ako sa bisyo. Salamat, Panginoon, makakatapos po ako ng pag-aaral. Amen po ba? Panginoon, salamat po, makakaahon ako sa aking mga pagkakaunan. Salamat po, ako'y pinaburan ng Diyos. Ako'y minamahal ng Panginoon. Ako'y pinromote ng Panginoon. Amen po ba? Ako'y kinalugdan ng Diyos. Amen po ba? Nandiyan po ba kayong lahat? Kaya nga mahalagang makinig ka ng salita ng Diyos. Mahalagang magbasa ka ng salita ng Diyos. At yun ang ideklara mo sa buhay mo. Sabi ng Bible, sabi ng aklat ng Jeremiah, sabi ng Panginoon, I hasten my word to perform it. Tinitingnan ko na aking salita ay mangyari, ang sabi ng Panginoon. Kaya nga kinakailangan salitain mo. At ang pananampalataya, nagsasalita. Amen po ba? Pakisabi mo sa katabi mo, nagsasalita. Dapat sabihin mo yung pananampalataya. Amen po ba? Bago naganap at nabuo itong building na to, napakarami pong mga deklarasyon ng binitawan namin dito. Kaya salamat sa lupa ng aming iglesia. Salamat po sa sambahan. Salamat po sa aircon. Salamat sa tiles. Salamat sa kisame. Halos bawat bahagi yata nito ay ating diniklarahan. No? Hindi naman sa isang iglap nangyari, pero pinangyari ng Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba tayong lahat? At tayo po marami pa pong dakilang bagay na mangyayari sa atin mga kapatid. But faith speaks what it expects. Kung ano yung i-expect mo, you need to speak it out, mga kapatid. Faith makes declarations even when nothing has changed yet. Nagdideklara na po tayo ng mga magandang mga bagay kahit wala pa tayong nakikita. Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Lahat na nakikinig magsabi ng hallelujah. At kailangan talapakan natin malakas ang ating Panginoon. Ang second portion na po ako, continue believing in your miracle. Number one, mga kapatid, don't give up even if it's been a long time. Kahit na minsan parang marami ng panahon ang lumipas, parang wala pa rin nangyayari, sige lang, patuloy lang. Itong babaeng ito, 12 years ang hinintay niya. Bago sa isang iglap, biglang naghimala si Lord sa kanyang buhay. Amen po ba? Maring sa iyo isang linggo lang, isang buwan lang, 3 buwan, 6 na buwan, ay nandyan na. Pero huwag kang gigiba, huwag kang aayaw. Kung tatalikod ka, kanino ka pa pupunta? Wala ka ng ibang pupuntahan na kay Lord ng isang pinagpalang buhay. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga kahit na minsan medyo humaba, huwag kang mabahala. Sapagat si Lord, ang laging, the best time is still in the hands of God. Ang best time ay laging nasa kamay ng Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Whatever you have battled for years, depression man, deaths, sickness, fear, God can turn it around today. Na sa araw na ito, ano man ang pakikibaka mo, ano man ang dinadaanan mo sa buhay na ito, sakit karamdaman, o anumang mga pagkakautang, o anumang mga kabiguan sa buhay, mga kapatid, God can turn it around today. Babalik na rin ang Panginoon. It-turn around yan in favor of you. Amen po ba? Ang pabor ng Diyos ay sumasayo sa araw na ito. Nandito ka para sabihin, pinaboran ka ng Panginoon. Kaya ka dinala. Hindi ka mananatiling ganyan. Makikita mo, you will never be the same again sa kamay ng Panginoon. Amen po ba? Yung naniniwala, magsabi ng amen. At pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Kaya wala pong bibigay, wala pong give up. Papatuloy lang po. Mga kabataan, lalo sa mga nagpapasimula sa lugar na ito, patuloy lang po kayo. Sapagkat makikita niyo pang mga dakilang bagay at kaganapang nilalaan ni Lord sa buhay ninyo kung kayo magpapatuloy. Doon sa mga hindi magpapatuloy, masasabi niyo, hindi naman nagkatotoo. Kasi hindi kayo nagpatuloy. Pero sa lahat ng mananatili magpapatuloy, silang makakaranas ng mga himala, pagpapala, tulong,
pabor ng Diyos sa kanilang buhay. Aangat kayo ng Panginoon mga kabataan, makakatapos kayo ng pag-aaral, magiging mga professional kayo, pagbutihin nyo lang, seryosohin nyo lang ang paglapit sa Panginoon. At sa buhay ng bawat isa sa atin dito mga kapatid, nakakilala ko sa Panginoon na padre de pamilya na. At inayos ng Diyos ang aking buhay. At habang nagpapatuloy sa Panginoon, nakita ko maraming mga nilalang magaganda ang Panginoon sa aking buhay at sa aking pamilya. At hindi po ako nagsisi na napaglingkuran ko at pinaglingkuran ko ang Panginoon. At naniniwala po ako na ang Diyos ay marami pong nilaang pang mga biyaya at pagpapala para sa buhay ng bawat isa sa atin. Lahat po ng mga tatay at nanay at mga kabataan, pwede ba magsabi ng amen at pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon? Amen. 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 Pangalawa mga kapatid, next letter B, don't let people or your past stop you from believing. Huwag mo hayaan yung mga tao o yung mga nakaraan mo ang humadlang sa iyo, magpatigil sa iyo, sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Tuloy-tuloy lang mga kapatid. Amen po ba? Minsan may mga taong di-discourage sa iyo. Huwag ka nang umasa. Hindi mangyayari yan, hindi magkakatotoo yan. Mga kapatid, ang paniniwalaan mo lagi ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Huwag mo hayaan may magpatigil sa iyo. Salamat kahit na panayang ulan kahapon. No, may habagat, may bagyo, pero salamat, narito po tayong lahat. Amen po ba? At nagpapasalamat tayo sa Panginoon na nagmamature na po tayo sa ating pananampalataya. Kahit na po anong nangyayari, mga pinakamahalaga, si Lord pa rin ang pangunahin sa ating mga buhay. Bigyan mo ng panahon si Lord, gumawa ka ng time para sa Panginoon, at hindi ka magsisisi sa mga dakilang bagay na gagawin sa iyo ng Panginoon. Unad ka ng unad, gaganda ng gaganda ang buhay mo. Oo, may mga pagsubok pa rin dadaanan. Pero isang pinakamahalagang bagay, kasama mo si Lord. Amen po ba? Amen po ba? Minsan sa ating pagpapatuloy sa Panginoon, madadapa pa rin tayo, magkakamali pa rin tayo, magkukulang pa rin tayo. Pero mga kapatid, ang Panginoon ay laging nandiyan para tanggapin ka. Hindi ka tatalikuran ng Panginoon. Maaaring hindi ka pa perfecto, marami ka pang mga mali-mali. Marami ka pang mga failures sa buhay mo, pero kanino ka tatakbo? Walang iba kundi kay Lord. Amen po ba? Kay Lord ka papalalapit, kay Lord ka pa magpapatuloy. Babangon ka ng Panginoon. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya wala pong aayaw, walang tatalikod. Maaring maganda po yung mga lakad natin. Minsan naman, maaring minsan may mga madadapa tayo, magkakamali pa rin tayo. Pero sa lahat-lahat ng ito, wala pong aayaw, walang tatalikod, walang lalayo kay Lord. Kanino ka pa? Sino pa tutulong sa iyo kundi ang Panginoon? Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Halagi sa lahat, pag maganda na po ang takbo ng ating mga buhay, lalo po tayo magpapatuloy sa Panginoon. Huwag po natin hayaan mayroong bagay na mag-hinder sa atin, sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. Continue to believe, mga kapatid, sapagkat hindi pa po tapos si Lord. Maaring pinagpala ka na niya, pero mas marami pang pagpapalang nakaraan para sa iyo, nakalaan para sa iyo. Amen po man. At natutuwa si Lord pag pinagpala ka. Natutuwa si Lord pag sinagot ka niya at gusto niyang katagpon ng bawat pangailangan mo. Sa lahat ng yan mga kapatid, ang tangi pong sandigan natin, pananampalataya sa Panginoon. Kapatid, kapit kay Lord. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, kapit lang tayo kay Lord. Next, mga kapatid, pangatlo. Speak your faith, then act on it. Sabi ng babae, pag nahipo ko yung laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling ako. Hindi po siya nanatili sa kanyang sinasabi. Bumakbang po siya at nakipagsiksikan at hinipo niya ang laylayan ng damit ng Panginoon. Yung pananampalataya mo, hayaan mo magbunga ng gawa. Amen po ba? Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Ang pananampalataya mo, lalakipan mo ng gawa. Naalala ko ang isang lingkod ng Diyos, Kenneth Hagin. Sa kanyang istorya, siya po ay nung siya ay nasuri ng doktor at the age of 17. Sabi ng doktor sa kanya, lifetime na, hindi ka na makakalakad. At the age of 17 nang siya ay suri ng doktor at nagkaroon siya na paralyze siya. At ang sabi ng doktor, sa buong buhay mo, hindi ka na makakalakad. At sa kanyang pag-iisa sa kanyang kwarto, nagbasa ng Bible. At ang kanyang naging verse doon sa aklat ng Mark, na namang hingin mo sa panalangin, manalig kang natanggap mo na,
at matatanggap mo na. Yun ang kanyang verse. Kaya nga po siya ay meron siyang magazine na Word of Faith. Kasi pinangaral ng pananampalataya. Kasi nanampalataya siya na kahit sinabi ng doktor na hindi na siya makakalakad na mag-isa, hindi na siya makakatayo. Pero naniwala siya sa pangako ng Panginoon. Nalamang hindi niya sa panalangin, manalig siyang natanggap na niya at matatanggap na niya. Inulit-ulit niya, binasa-basa niya, araw-araw, nuulit-ulit niya. At sa kanyang pagbabasa sa isang araw, unti-unti siyang tumatayo sa kanyang wheelchair. Hindi naman sa isang araw nakatayo siya, pero unti-unti tumatayo siya. At paglipas na ilang panahon, unti-unti umahakbang siya. At sinayang niya ang kanyang sarili, umaagapay siya. Sinisikap niya. Ang sabi nung kanyang nung verse na yun, whatsoever you ask in prayer, believe that you receive them and you shall have them. Kaya ang talatang yun ay naging buhay sa kanya. Hinakbangan niya, ginawa niya. Unti-unti siyang tumayo. At for a couple of months, ginawa niya yon. At misis ang araw, ganap siyang nakatayo at ganap siyang nakalakad. Nakikinig pa po ba kayong lahat? You need to speak your faith and then act on it. Kinakailangan mo humakbang sa pananampalataya. Amen po ba? Yung pananampalatayang sinasabi mo, lalakaran mo, hahakbangan mo. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Yung babaeng ito, sabi niya, pag nahipo kong laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling ako. Yun ang kanyang pananampalataya. Yun ang kanyang sinasabi. Pero hindi siya natapos doon. Humakbang siya, lumapit, nakipagsiksikan, at nakipagbalyahan sa mga taong yun para lang mahipo ang laylayan ng damit ng Panginoon. Yung kanyang pananampalataya, sinamahan niya ng action. At yung kanyang pananampalataya, may kalakip na gawa ay nagresulta ng himala at kagalingan para sa kanyang buhay. Lahat ng nakikinig nagsabi ng amin. Lagi kong naikikwento sa inyo, pasensya na kayo paulit-ulit. Lahat na nakikinig nagsabi ng amin. Naalala ko kasi ang pinangalagay. Nung si wife ay nagkaroon ng parang goiter dito, ilang beses namin dinala sa St. Lucia sa Manila. Halos gumastusin ako ron ng mahigit 20,000. May time na nandun kami, sasabihin, bumalik kayo bukas. Kaya ang ginagawa namin, nag-hotel kami ron. Kasama namin yung aking anak na siya, 3 kami. 2 lang dun sa hotel. Sabi namin, pwede ba? Isang tulog lang naman. Sisiksik na namin yung anak namin doon para magkasya kami kasi bukas meron kaming appointment ulit sa St. Luke's. At nakailang balik kami sa St. Luke's noon. At yung huling-huli nga namin punta, yung bawat puntahan naming department doon, puro wala yung doktor doon. Tapos yung isang pinuntahan namin na kung saan parang may radioactive na gagawin sa kanya, sabi nga ng lalaking nandun, bakit po ba kayo nandito? Sabi sa kanya. Ba't po ba kayo nandito? Sabi nga rin. Sabi ko nung marinig ko yun, sabi ko, wife, tingnan mo ka ako, yung lalaking yun. Sabi sa'yo, ba't ka nandito? Ibig sabihin, nakita niya, wala kang sakit. Yung lalaking yun. At kaya nung umuwi kami, sabi sa akin ni wife, love, lahat na ito ng mga foreign currency ko, papapalit ko lahat. Ibibigay ko lahat kayo. At konti lang naman, pinapalit namin. Kasi pag pumunta ako sa ibang bansa, may natitira akong yen, ringgit, Hong Kong dollars, binibigyan ko siya. Pinapalit namin, more than 4,000 pesos lang naman ang naipalit. Pero binigay niyang lahat siya. After that time, hindi na po bumalik sa doktor nga. Pinagaling na po ng Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, pag meron po tayong dinadaanan mga sitwasyon ng buhay natin, isang bagay na itatanong natin sa Panginoon, Lord, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Baka sabihin sa ni Lord, anak, mag-fasting ka. Anak, magpuri ka na. Anak, patawarin mo yung nagkasala sa iyo. Anak, magtanim ka ng seed offering. Iba-iba po. Iba-iba. Depende sa sasabihin ni Lord sa iyo. At pag yun sinabi sa iyo ni Lord, gawin mo. Makikita mo yung pananampalataya mo. Samahan mo ng aksyon. Makikita mo magre-resulta na kagalingan sa buhay mo. Magre-resulta. Amen po ba? Nandiyan po ba kayong lahat? Yung nakikinig ko, magsabi ng amen. Pag may mga ganitong sitwasyon sa buhay natin, yung pananampalataya natin, lalakipan po natin ang gawa.
Hingi tayo sa Panginoon. Ano pong gagawin ko, Panginoon? Aside na ako'y naniniwala, ano po pong gagawin ko, Panginoon? Makinig ka sa Panginoon. May sasabihin sa iyo. At yung sasabihin ni Lord, pag nilakaran mo, makikita mo magre-resulta ng himala at pagpapalag sa iyong buhay. Yung naniniwala, magsabi ng amen. At pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Next, mga kapatid, letter D. The Lord will make it happen. Do not do so. Mga kapatid, gaganapin ng Panginoon. Basta't naniwala ka, gaganapin ni Lord, siya ang gagawa para sa iyo, huwag ka lang mawawala ng pag-asa. Amen po ba? Si Abraham keep on hoping and believing and trusting God. Ayon sa Romans chapter 4, na hindi siya nang hinawa sa kanyang pananampalataya, umasa siya ng umasa na ang pangako ng Diyos ay magkakaroon ng kaganapan sa kanyang buhay. At ginanap naman po ng Panginoon. Pinaghintay lang po siya talaga ng Panginoon. Mga kapatid, sa buhay po natin, mga kapatid, God wants to do more than fix your situation. He wants to restore your identity and bring you peace. Gusto niyang i-restore, ipakilala, anak kita, huwag kang mabahala. Tutulungan kita, ilalampas kita sa kalagayan mo yan. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Bawat isa, mga lalaki at babae, mga tatay at nanay, mga kabataan narito, huwag kayong mawala ng pag-asa. Nandito ang Panginoon, tutulungan niya tayo. Amen po ba? Kung tayo sinamahan ni Lord sa simula, hanggang sa dulo, sasamahan tayo ng Panginoon. Sabi nga ng Bible, hindi lang natin siya kasama, but He goes before us. Ibig sabihin, si Lord, doon sa dadaanan natin, naauna na po ang Panginoon. Doon sa ating daraanan. Inaayos siya yung daraanan natin. Nang sa ganon, malampasan po natin, mapagtagumpayan po natin ng mga sitwasyon. Ano mang makikibaka na inaharap natin sa buhay nito, meron siyang nakahandang solusyon at meron siyang nakahandang himala para sa iyo. God will make it happen kung ikay mananampalataya at hindi mawawala ng pag-asa. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi yung pananampalataya po, yung pananampalataya ay pagkapit po sa Diyos na may likha ng lahat ng lupa. Sa Diyos ng mga himala, nananampalataya ka, kumakapit ka, naniniwala ka sa Kanya at sa Kanyang mga pangako, at dahil hindi ka nawala ng pag-asa, kakatatuin ka ni Lord, papalain ka ni Lord, aabutin ka ng ating Panginoon. Lahat ng nakikinig magsabi pa ng amen. Mga kapatid, ako po'y nasa pangbukas, conclusion, mga kapatid. Today, God has a miracle for you. Not tomorrow, not next year, not for someone else, but for you. Sa araw dito, meron siyang himala para sa iyo. Hindi bukas, hindi sa isang taon, hindi kanina pa man, para sa iyo. Kaya ka dinala ni Lord dito. Amen po ba? Your miracle could be one step away. Isang akbang na lang, huwag kang bibigay, huwag kang nagtitweet, huwag kang aayaw, huwag kang magdududa. Kung ang babaeng ito na nagkaroon ng issue of blood, siya dinudugo for 12 years. Yun ang kanyang kalalagayan na imposible sa kanya. Minsan may mga different situations sa ating buhay na tila bagay imposible. Paano tayo makakaahon? Paano tayo makakatapos? Paano magkakaroon ng solusyon ng aking mga problema? Katulad din ng babaeng ito, paano ako gagaling? Yun naman ang kanyang katanungan, pero naniwala siya. Nung marinig niya patungkol kay Jesus, naniwala siya, merong kagalingan nakalaan para sa kanya. Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, today, you may be wounded, but you are still walking. You may be empty, but you are still reaching. Broken, but still believing. Ngayong araw nito, marami kang sugat, pero patuloy kang lumalakad. Parang empty ka, pero patuloy kang umaabot. Broken, pero patuloy kang nananampalataya sa Panginoon. Remember, God honors your faith. Kinikilala ng Diyos ang iyong pananampalataya sa araw nito. Just say and just declare, today I will touch Jesus with my faith and I will never be the same again. Sa araw nito, sabihin mo lang, Panginoon, hihipuin kita sa magitan ng aking pananampalataya. Hindi na ako magiging katulad ng dati. Amen po ba? Mga kapatid, the miracle is for you. The miracle is not tomorrow. Ngayong araw na ito, may himala si Lord. Nagsisimula dito sa puso, nagsisimula dito sa ating mga spirito. Nadarama natin, narito ang himala, narito ang kagalingan, narito ang solusyon, narito ang pagpapalat, narito ang panibagong lakas, narito ang pabor ng Diyos para iahon tayo sa anumang sitwasyon kinakasadlakan natin sa buhay nito. Hindi ka pababayaan ng Panginoon, hindi ka hahayaan ni Lord, hindi ka niya iiwan
hanggat hindi ka nagtatagumpay sa bagay na yan. Sapagkat gusto niya masaya ka, gusto niya magaling ka na, gusto niya matagumpay ka, gusto niya maranasan mo na ang Diyos na nagmamahal sa iyo ay pinagkakalooban ka ng pabor sa araw na yun. Mga kapatid, tayo lahat itumayo at tayo po'y mananalangin. Lahat, tumayo po tayong lahat. Amen po ba? Pili po mga lahat ng kanang kamay, lagay sa tapat ng puso. Sabay-sabay po tayo, babanggitin po natin yung huling talatang yun. Yung huling pangusap, today, I will touch Jesus with my faith and I will never be the same again. Okay? Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Today, I will touch Jesus with my faith and I will never be the same again. Lumuko tayo pumikit, manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Natunghayan namin ng isang dakilang katotohanan na yung babaeng inaagasan ng dugo for 12 years. Wala nang pag-asa na ubos ng kayamanan. Nagpatingin sa maraming doktor at nabigo at hindi gumaling. Pero sa isang iglang, nagkaroon siya ng panibagong pag-asa, pananampalataya, sapagkat nakilala niya ang Panginoon. Dahil siyang nagbigay sa kanya ng kagalingan na kung saan isinalig niya ang kanyang pananampalataya. Sa araw nito, abutin niyo po ang buhay ng bawat isa. Ang bawat pangangailangan naririto, Panginoon. Katagpuin niyo po sa pangalan ni Jesucristo ng taga-Nazaret, sapagkat wala pong sakit karamdaman na malaki sa iyo, Panginoon, na hindi kayang gumaling, sapagkat ang lahat ay kayang-kaya po ninyo. Nothing is too hard for you, Lord, and nothing is too difficult for you. Ganun din, Panginoon, sa araw nito, walang problema, Panginoon, na malaki sa iyo, Panginoon. Lahat ay maliit, Panginoon. Kayang-kaya niyo, Panginoon. Maging yung mga imposible sa amin, parang hindi na namin mararating, parang wala ng pag-asa, parang wala ng solusyon, parang wala ng kagalingan. Salamat sa araw na ito, merong himala na narito, Panginoon. Merong himalang nakalaan para sa buhay ng bawat nananampalataya sa lugar na ito, Panginoon. Pakilusin niyo po, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Abutin niyo ang bawat pananampalataya. Pagalingin ang mga may sakit, Panginoon. Bigyan ng solusyon ang mga problema. Pagpalain ang mga kabanyaman, Panginoon. Ihaon sa pagkakautang inyong mga anak, Panginoon. At bigyan po sila, Panginoon, ng panibagong pagpapala, panibagong lakas, panibagong kagalingan, panibagong himala, Panginoon. Simula sa araw na ito, sa pangalan ni Jesucristo ng taga-Nazaret. Lord, salamat po sapagkat ang Diyos namin ay Diyos ng mga himala. Anumang uri ng sakit karamdaman, I declare you sa araw na ito, you are dead, and I respect the healing power of Jesus upon the life of the people of God in this place. In the name of Jesus Christ of Nazareth, inagay namin ang kagalingan sa araw na ito, Panginoon. At sa pangalan ni Jesucristo ng taga-Nazaret, anumang sakit karamdaman, Panginoon, maging cancer, Panginoon, ay aming pong nilulusaw sa pangalan ni Jesucristo ng taga-Nazaret. At aming hinihingi, Panginoon, ang miracle working power of God. Ang siyang umipo at lusawin, Panginoon, at patayin ang lahat ng mga cancer cells, Lord, sa pangalan ni Jesucristo ng taga-Nazaret. At ang kagalingan ng Panginoon, the power of God, the power of the Holy Spirit, ay magbigay ng buhay, Panginoon, at lubos ang kagalingan para sa buhay ng bawat isa, Lord, in the name of Jesus. At anumang uri ng sakit karamdaman, salamat po sa kagalingan sa araw nito para sa buhay ng bawat isa. Salamat din, Panginoon, sa bukas na kalangitan for pouring out your blessings, Panginoon, para sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hindi kami kulangin ng mga mabuting bagay. Panginoon, pagpalain ang mga kabuhayan ng inyong mga anak, Panginoon. Na sa lugar nito, makakaahon, Panginoon, sa mga pagkakautang. Yung may mga problemang pinansyal, Panginoon. Lord, I pray. Iunat ang inyong mapagpalang kamay. Buhusan ng mga financial blessings, Panginoon. Bigyan sila ng mga daan, mga solusyon, Panginoon. Wisdom, Panginoon. Divine connections, Lord, sa mga tamang tao, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. I pray sa lugar nito, ang mga anak ng Diyos ay hindi maging buntot, kundi maging ulo, Panginoon. Hindi maging uli, kundi pangunahin. Sa pangalan ni Jesucristo ng taga-Nazaret, sa araw na ito, iipuin namin kayo, Panginoon. Naniniwala kami. May pagpapala, may himala, may kasagutan, Panginoon. May blessing, may tulong galing sa Diyos na dumadaloy para sa buhay ng bawat isa. Ang mga pamipamika, kakatagpuin ng pangailangan, Panginoon. Wala kukulangin, Panginoon. Bagos ang bawat isa-isa sa kanan. Kung paano iniahon ako sa pagkakautang, iahon sa pagkakautang mga anak ng Diyos. Magkaroon ng
malalaking negosyo mga kapatiran namin, Panginoon. Magbukas kayo ng mga gandang hanap buhay. Magbukas kayo ng mga malalaking negosyo para sa buhay ng bawat isa. Ang mga kabataan namin makatapos ng mga pag-aaral. Maging mga professional po sila. Gamitin po sila, Panginoon, para sa gawain ng Diyos. Harigin sa lahat ang buhay ng bawat isa narito. Nirelease ko ang kapangyarihan ng Panginoon. Nirelease ko ang himala ng Diyos. Sa araw-araw himala. Sa bawat sandali may himala. Sa bawat pangailangan, Panginoon, may himala, Diyos, sapagat makukuhin ng Panginoon para sa buhay ng bawat isang Panginoon. Sa pangalan ni Jesucristo ng taga-Nazaret. Maraming salamat po sa araw na ito. Ang biyaya at pagpapala niyo po inaangkin po namin. Kapatid, sa araw na ito tanggapin mo. Ang himala ng Diyos ay nagsisimula sa iyong buhay. Nagsisimula sa iyong puso. Dumadalo yung kagalingan, dumadalo yung pagpapala, dumadalo yung pabor, ang breakthroughs, success, harvest of the Lord ay dumadalo sa iyong buhay. Even as I release the power anointing to pray dwell upon you, and I declare you healed. I declare you healed by the stripes of Jesus. You are redeemed. You are redeemed. Hahaba pa ang buhay mo. Luluwalatin mo ang pangalan ng Panginoon. At papahayag mo ang kadakilaan ni Lord sa buhay mo. Kaya salamat po ang mga pamilya rito pinagpala, uunlad, aangat sa sagana, Panginoon. Sa pangalan ni Jesucristo ng taga-Nazaret. At patuloy, Panginoon, na papupuno ng mga mayayaman ng iglesyang ito. Mga nagbuhat sa wala, pero pinayaman ng Diyos. Nagbuhat sa mga may sakit, pero pinagaling ng Panginoon. Nagbuhat sa ilalim, pero niangat ng Panginoon. And we are never the same again. Sapagkat naniniwala kami ang Diyos na